Kalakaran ng pangarap at realidad, isang mag-aaral ang nagtatagumpay sa kakaibang paraan. Sa dokumentaryong ito, susubaybayan natin ang inspirasyon at determinasyon ng isang estudyante na tricycle driver na hindi lang naglilingkod sa kanyang komunidad, kundi naglalakbay din patungo sa pangarap na mas mataas na edukasyon. Si Anthony ay isang mag-aaral sa isang universidad at isang working student. Tinataguyod niya ang kanyang sariling pangarap sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang isang tricycle driver at tinutustusan ang kanyang mga pang-araw-araw na gastusin. Atin siyang makakapanayam at sabay nating tuklasin ang kanyang kwento bilang isang estudyante at tricycle driver at alamin ang mga pagsubok at tagumpay sa kanyang buhay. Paano ka nagsimula sa pagta-tricycle? Ano ang nagtulak sa iyo para pasukin ng ganitong propesyon? Nung una kasi puro mga kamag-anak ko, puro tito ko, mga magulang ko, tricycle driver. Kaya siguro nung time na yon, nahiligan ko rin mag-tricycle. Tapos yun, binigyan niya ako ni tatay ng pangpasada para magkaroon ako ng sariling pera. Sa pangalawang tanong naman, paano ka natuto? May nagturo ba sa iyo o sarili mo lang? May nagturo. Una, tinuruan ako ni tatay na mag-drive ng motor. Una siya nagturo sa akin. Tas nung mga dahil nga maraming tricycle sa amin, yun, puro doon ako nagpa-practice para matuto. Yun, kalauna naman natuto ako. Tapos yun nga, sabi ko, gusto ko mag-tricycle yung pang sideline lang para pambaon-baon. Yun. Kaya nung time na yon, binigyan ako ng linya ni tatay kasi may mga linya siya ng Toda. Binigyan niya ako. Tapos yun, bumiyay na ako nung sinabi niya na kaya ko na ba? Sabi ko, sige, tatry ko. Tapos yun, nahiligan ko. Patungkol naman sa pag-aaral mo, paano mo nababalance yung pag-aaral tsaka yung pagta-tricycle? Yun naman ginagawa ko pag free time ako. Minsan naman pagka walang pasok doon. Kumbaga sa yung kita mo kaya mo na pagkasyahin sa sa ilang araw na may pasok kasi medyo naman na dahil nga wala naman akong gaano binabayaran. Sarili ko lang yung pera ko, bali sarili ko lang ginagastos. Kumbaga kaya namang tustusan. Nababalance naman dahil pagka may pasok, di naman ako bumibiyahe. Kumbaga, iniipon ko muna yung kinikita ko ng wala akong pasok o kaya free time ko. Yun yung ginagamit kong panggastos. Ano naman yung mga pagsubok na inarap mo bilang tricycle driver? Napakadami. Una, laging syempre yung kaligtasan mo mahirap pangalagaan kasi nasa kalsada ka pag nasa kalsada ka kasama na talaga yung di maiiwasan yung mga aksidente na ingat na lang. Kumbaga isa pang problema, laging traffic. Hindi naman na talaga maalis sa sobrang dami ng sasakyan yan na talaga kakaharapin mo sa araw-araw yung traffic. Tapos yung mga panahon, tag-ulan o kaya pag sobrang init, kailangan mo talagang bumiyahe kasi yan na yung yan na yung pinagkukunan mo ng budget para sa araw-araw Paano mo naman na-adjust yung oras ng pagtatrabaho tsaka yung oras nung pagta-tricycle driver? Ano yung mga ginagawa mong paraan? Kumbaga syempre pagka gusto mong gamitin yung pagta-tricycle habang nag-aaral ka, kailangan agahan mo o kaya kumbaga wala kang sasayanging oras. Kunwari pag may free time ka talaga, kailangan bumiyahe ka kahit alam mong traffic, mainit kasi kailangan lang naman dyan tsatsagain mo kasi pagka inuna mo agad napaka-traffic, nakakatamad bumiyahe, wala, hindi mo makukuha yung kailangan mong budget para sa pag-aaral mo.
yung sa baon-baon, pagkain mo. Kasi ang ganda rin sa ano na hindi ka na nagiging obligasyon ng magulang mo. Kumbaga nakakatulong ka sa nila para hindi na masyadong kumbaga hindi na nagagalaw yung pera nila para lang sa pagpapaaral sa iyo. At dito na tayo sa pagpapatuloy ng pagtatanong kay Anthony. Paano mo nilalabanan ng pagod at stress mula sa parehong pag-aaral at pagta-tricycle? Dito, una sa pagta-tricycle ko, nawawala yung yung pagod ko, stress, dahil pag nakikita ko yung mga naipupundar ko sa sarili ko, yung mga nabibili ko, kumbaga doon pa lang nawawala na yung pagod ko eh. Kumbaga nagiging masaya ako dahil habang bata pa lang ako, anday ko na nabibili para sa sarili ko. Pangalawa, natutuwa yung magulang ko kasi hindi na nila ako nagiging obligasyon dahil binigyan na nila ako ng sarili kong pagkukunan ng pera. Yun nga yung pagta-tricycle. Yung pangalawa, yung pag-aaral naman, siguro nawawala yung pagod at stress ko pagka nagagawa ko yung mga dapat gawin sa mga activity, yung mga kailangang mga ipasa. Kumbaga doon na masaya na ako dahil na-achieve ko yung mga dapat nahihirapan ako dahil sa pagta-tricycle. Pero nagiging natutuwa ako dahil pagka natatapos ko yung isang bagay na pinapagawa ng aming mga prof kumbaga napupulfill yung ko sa yung sarili ko, kumbaga nagiging masaya ako. Sunod na tanong naman, mayroon bang partikular na kwento na nais mong ibahagi na nagbibigay ng inspirasyon o saya sa iyo? Siguro yung una, magulang ko eh. Kasi yun, una pa lang pagta-tricycle na yung pinagkakabuhayan ng tatay ko. Kumbaga doon pa lang tinaguyod niya kaming 4 na magkakapatid sa pagta-tricycle. Kumbaga yun siguro yung naging inspirasyon ko para tulungan siya o magpatuloy sa pag-aaral habang nagta-tricycle. Dito kasi isa na to sa naging buhay namin yung pagka-tricycle. Kasi kasama na yan sa buhay namin simula nung bata pa kami, nagta-tricycle na siya. Gusto ko kumbaga maialis siya sa pagta-tricycle, kumbaga mabago man lang yung dahil sobra hirap din kasi sa hindi naman sa mahirap talaga sa pagta-tricycle dahil nga sabi ko nga una pa lang sa kaligtasan mo dahil kasama mo na yung hindi maiwasan yung mga aksidente, o pangalawa yung mga traffic talaga, sobra traffic, tapos pasma dahil nga sa init tapos biglang uulan. Doon pa lang gusto ko ng yun yung nagiging inspirasyon ko para magpatuloy. Tapos pangalawa yung mga katoda ko, nagiging inspirasyon ko sila dahil sila gaya ni tatay, itinataguyod nila yung pamilya nila sa pagta-tricycle. Nakikita ko yung hirap nila kasi ako kumbaga sarili ko pa lang yung yung kita ko sa pagta-tricycle sa sarili ko lang, kumbaga hindi pa gaanong kinukulang. Paano pa yung mga katoda ko na may pamilya na? Kumbaga doon, yun yung mga nagiging inspirasyon ko para magpatuloy. Yun. Sa sunod naman na tanong, ano ang iyong pangarap para sa iyong sarili pagkatapos mo makumpleto ang iyong edukasyon? Pangarap siguro maialis yung magulang ko sa ganitong sitwasyon. Hindi naman sa hindi naman kami hirap na hirap, pero gusto ko makaranas man lang sila ng konting ginhawa, tapos makaalis kami sa pagta-tricycle. Sunod naman, ano yung mensahe na nais mong iparating sa mga taong makakapanood nito? Siguro kumbaga i-grab nyo lahat yung magiging opportunity sa inyo. Kumbaga kung meron man kayong ibang pwedeng pagkakitaan, i-grab nyo kasi
isa yan na pwedeng makatulong sa inyo para maipagpatuloy yung pag-aaral niyo. Ang kanyang kwento ay nagpapatunay na sa kabila ng mga hamon ng buhay, maaari pa ring tuparin ang mga pangarap sa pamamagitan ng determinasyon at sipag. Isang magandang halimbawa si Anthony nang sinasabing sa bawat liko ng buhay may tagumpay na naghihintay.